Patuloy na nababalisa at matamlay ang mga gwardiya sibil na nasa kwartel. Panay ang kanilang pagbabanta sa mga batang sumisilip sa puwang ng mga rehas upang tingnan ang mga nadakip. Naroon ang alperes at palakad-lakad sa bulwagan habang panay ang sulyap sa pintuan. Ang Direktor Silio ay nagsusulat sa mesang tanggapan habang ang ilang kawal ay pabalik-balik sa paglalakad. Si Doña Consolacion ay naghihikab at nakikita ang sungki-sungki nitong ngipin. Ang kapitan ay halatang malungkot sapagkat hindi siya nakaupo sa silyang nasa ilalim ng larawan ng hari ng Espanya. Dahil sa naging tagumpay, ang alperes ay nagpahintulot na magpakita ng kagandahang asal ang asawa upang mapanood ang pagpapahirap na kagawin sa mga nadakip. Ika-9 ng umaga ay dumating ang Cora. Mabuti at dumating kayo. Ang mga bilanggo ay iaalis na rito ngayong hapon. Kailangang narito kayo. Wala sa loob na naitanong ng Cora sa alperes kung kasamang iaalis sina Crisostomo Ibarra at Don Filipo. Kagabi ay nakunan namin ng pahayag ang isang bilanggo na nagngangalang Bruno, bago pa ito namatay. Nagutos ang alperes na buksan ang kulungan at ilabas ang 2 bilanggo. Mabilis na nangamoy ang paligid dahil sa masangsang na amoy mula sa loob ng bilangguan. Nangahaba naman ang leeg ni Doña Consolacion sa pagsilip sa mga bilanggo. Inilabas si Tarsilo na nakaposas at punit-punit ang suot. Baka sa mukha ang matinding kalungkutan. Ang isang ito ang matapang na nagpatakas sa kanyang mga kasamahan. Pakilala ng alperes kay Tarsilo. Kasunod na inilabas ang isang parang batang umiiyak at duguan ang salawal. Ang isa namang ito ay nagtangkang tumakas pero tinamaan sa pigi. Sila lamang 2 ang natirang buhay sa mga nanalakay kagabi. Hinarap ng alperes si Tarsilo. Anong pangalan mo? Tarsilo Alasigan po. Ano ang ipinangako sa inyo ni Crisostomo Ibarra para salakayin ang kwartel kagabi? Wala po siyang nalalaman dito. Huwag kang magkaila. Siya ang dahilan kung bakit lumusog kayo kagabi. Pinatay sa palo ang aking ama at ang aming pakay ay paghihiganti. Ang inyong 2 kasama ay itinapon namin sa bangin at doon na sila mabubulok. Wala na akong ibang masasabi pa sa inyo. Sino ang inyong mga kasabwat? May hawak na yantok na pamalo ang alperes. Nagpakawala ng mapandibak ng ngiti si Tarsilo. At dahil hindi ito napaamin ng Cora ay ipinadala ito sa bangkay ng kapatid na si Bruno. Sa sulok ng isang patyo, nasa isang kariton ang 5 nakabunton na bangkay. Inalis ang banig na nakapatong at lumantad ang mga bangkay. Nakilala mo ba sila? Tanong ng alperes. Hindi nagsalita si Tarsilo at sinimulan ang pagpalo sa kanya. Dahil sa patuloy na pagtanggi at hindi pagsagot sa mga katanungan, nagpuyos sa galit ang alperes. Iniutos na paluin ng yantok si Tarsilo hanggang sa bumagsak ang katawan nito. Natatakot subalit nagkunwaring walang nakikita si Padre Salve. Nakita ng Cora na nakasilip ang kapatid ni Tarsilo na binibilang ang palo sa katawan ng lalaki. Sa bulwagan, ginawa ang labis na pagpapahirap kay Tarsilo na pinapanood ng mga tao. Kinalagan na nanggapos si Tarsilo at sumenyas ang alperes. Pinulungan ito ng asawa ng dapat gawin. Ito ay ang dalhin sa balon at ibiting patiwarik. Patayin na ninyo ako kung tunay kayong mga Kristyanismo. Pagmamagkaawa ni Tarsilo sa mga nagpapahirap sa kanya. Unti-unting niluluhod ng marumi at mabahong tubig si Tarsilo. Magtapat ka na at nang mamatay kang hindi ka na nahihirapan pa, sabi ng Director Silio. Walang makuhang anumang impormasyon at hindi mapaamin si Tarsilo, kaya ito ay tinimba na sa balong nakakasulasok ang hamon. Kung ilang beses ibinulusok at itinaas muli ang katawan ni Tarsilo sa balon. Hindi natagalan ng lalaki ang pagpapahirap at kalupitan hanggang sa napugto ang hininga nito. Isang bilanggo naman ang binalingan para tanungin. Anong pangalan mo? Andong Loko-Loko, tugon ng lalaki. Natawa ang mga taong nakarinig. Bakit kayo nanalakay kagabi?
Sino ang nag-utos sa inyo? Ano pong pagsalakay? Anong ginagawa mo sa patio ng kwartel kagabi kung hindi ka kasama sa sumalakay? Pinakain po ako ng bulok at tira-tirahan ng aking biyanan kaya't nasira ang aking tiyan. Naroon ako para magbawas nang ako'y makarinig ng putok. Pinalo ng isang yantok ang lalaki makaraang magpaliwanag. Ipasok sa piitan. Mamaya ay dalhin ng Kapitolyo. Utos ng Alperes. Nakatakdang dalhin ang mga bilanggo sa Kapitolyo. Tolero at balisa ang pamilya ng mga bilanggo. Pabalik-balik sa kumbento, kwartel at tribunal para humingi ng awa at tulong, subalit walang pumapansin sa kanila. Wala silang kilalang mataas na tao na maaaring tumulong para mapalaya ang mga kamag-anak. May sakit ang kura at ayaw na lumabas ng silid. Ayaw daw nitong makipag-usap kahit kanino. Ang alperes naman ay nagdagdag ng mga bantay upang hindi siya malapitan ng mga babaeng nagsusumamo sa kanya. Ang kapitan naman ay lalong nawalan ng silbi. Nakakapaso ang sikat ng araw ngunit ang mga babae ay ayaw umalis. Umalis na kayo at baka magkasakit pa ang mga anak ninyo. Paalala ng isang babaeng naroon sa kausap. Ano pa ang halaga ng buhay kung mawawala ang kanilang amang kumakalinga at magpapaaral sa kanila? Palakad-lakad na umiiyak ang mag-ina ni Don Filipo. Inusal-usal naman ni Kapitana Tenay ang pangalan ng kanyang anak na si Antonio. Si Kapitana Maria naman ay pasilip-silip sa rehas upang tingnan ang kambal niyang anak. Ang biyenan ni Andong ay walang gatol na nagsasalita ng kung ano-ano at panay ang kumpas na animoy nagtatalumpati. Kaya ito hinuli ng mga sibil ay dahil suot niya ang kanyang bagong salawal. Si Ginoong Crisostomo ang may kagagawan ng lahat. Ang guro ng paaralan ay nakihalubilo rin sa mga tao. Maging si Nol Juan ay nakolaksan sapagkat ipinalagay na nitong hindi na makakaligtas pa si Crisostomo Ibarra. Mag-ikakalawa na hapon nang dumating ang isang kariton na hila ang isang baka. Tinangka ng mga kaanak ng mga bilanggo na sirain ang kariton at kalagan ang mga hayop na humihila sa kariton. Pinagbawalan sila ni Kapitana Maria. Huwag kayong ganyan, higit silang mahihirapan sa paglalakad. Lumabas ang may 20 kawal at pinaligiran ng kariton. Inilabas ang mga bilanggo sa pangunguna ni Don Filipo na nakuha pang batiin ng nakangiti ang asawang si Duray. Napaiyak si Duray at taktong yayakapin ang asawa pero pinigilan ito ng gwardyang sibil. Nagpalaho naman sa pag-iyak si Antonio nang makita ang inang Kapitana Tenay. Si Andong ay napaiyak din nang makita ang biyanan. Ang kambal na anak ni Kapitana Maria at ang seminaristang si Albano ay nakagapos. Ang huling lumabas ay si Crisostomo Ibarra na walang gapos ngunit nasa pagitan ng 2 kawal. Humarap siya sa mga tao at pagkakita sa kanya ng mga tao ay biglang umugong ang salitaan na kung sino pa ang may kasalanan ng lahat ay siya pang walang gapos. Kusang nagpagapos si Crisostomo sa mga sibil na siya namang sinunod kahit walang utos ng sinumang pinuno ng bayan. Ang alperes ay lumabas na nakasakay sa kabayo at may dalang sandata. Inaalalayan ng 15 gwardiya sibil ang alperes. Ang lalaking yan ang may kasalanan sa lahat, sigaw ng isang babae. Ibinubunton ng lahat ang sisi kay Crisostomo Ibarra at tinawag siyang erehe na dapat mabitay. Hinarap ni Duray si Crisostomo. Anong nagawa sa inyo ng aking asawa at anak? Tingnan ninyo ang kawawa kong anak na mawawalan ng ama. Matapos isumpa ay pinagbabato ng mga tao si Crisostomo Ibarra. Naalala niya ang mga bilanggo na nakita niya noong siya'y nasa Maynila. Naalala niya ang kanyang ama na naghihirap sa bilangguan. At naalala niya ang kwento ni Elias tungkol sa babaeng nakakita ng ulong nasa bakol at nakabitin sa punong kahoy. Ang lahat ay biglang nagbalik sa kanyang isipan dahil sa nangyayaring kasawian sa kanya.
Walang gustong dumamay sa kasumpa-sumpang kalagayan ni Crisostomo Ibarra. Maging si Sinang ay pinagbawalang umiyak ng amang si Kapitan Basilio. Noon naramdaman ni Crisostomo ang mawalan ng karamay, kasintahan, kaibigan, inang bayan at kinabukasan. Mula sa isang burol ay matamang nagmamasid si Pilosopong Tasyo, payat at may sakit. Halatang pagod na pagod ito at nakabalabal ng makapal na kumot. Sinundan ng tingin ng matandang lalaki ang kariton na sinakyan ng mga bilanggo hanggang sa mawala na ito sa paningin. Kinabukasan ay natagpuan ng isang pastol na patay na ang matandang lalaki sa may pintuan ng kanyang bahay.